Good morning mga ka-guys, good morning mga kasari. Update Tuesday karon and kagahapon Monday. Early morning. Nasayo ba si Kuya AJ nga Tuesday karon nya gahapon Monday nya ugma Miyerkules. So gahapon busy kaayo ang Monday ni Kuya AJ. Daghang tag mga lakaw, naguna ko sa amo ang supplier sa mga gallons. Dito ko naguna and doon pa lang nakagasto na si Kuya AJ ng 7,000 mahigit sa mga gallons o sa maliliit na buti. And after na naiuwi ni Kuya AJ ang mga gallons sa ating water station, dumiretso na si Kuya AJ papuntang Uyanggurin dahil wala tayong mantika. Wala tayo. Speaking of mantika pala guys, may mga kaganapan doon sa Uyanggurin kahapon. Kung may mga kasari na napunta or napasyal sa Uyanggurin kahapon, pahirapan po ang bilihan ng mantika dahil nagsara yung sikat na pinupuntahan ni Kuya AJ. Yung usual talaga na pinupuntahan natin mga kasari, shout out mga kasari sa Davao City, yung pumupunta sa Monteverde. Monteverde Street na mantikaan. Nag-close po sila kahapon, may yellow line na nakalagay. According sa bali-balita doon, may isa o dalawa na nandoon sa labas na nag-inform na close daw sila kahapon. And eventually, yung mga mantikaan din doon sa mga kalapit na mantikaan is nag-close din. Iwan anong nangyari. Ang sabi daw is may CIDG na nagpunta kaya sila na-close. Hindi rin siya about sa BIR siguro, kaya alam ko pag about siya sa BIR may nakalagay na tarpaulin na this establishment was closed due to na mga penalties and violations sa BIR code. Pero wala po siya guys. Yellow line lang ang nakalagay. And ang sabi is natakot daw siguro yung mga kapitbahay din nila na mga nagbibenta ng mantika dahil nag-close din. So nag-ikot si Kuya AJ, nag-ikot. May nakita akong isang kasari siguro yon na may bit-bit na galon, may laman na mantika. Inano ko siya, kinausap ko saan siya nakabili and magkano bili niya. And tinuruan niya ako kung saan bumili pero ayaw kong pumunta doon. Alam ko yung lugar kung saan siya pumunta kasi tinuro niya lang kahit abot kamay niya alam kung ituro niya. Basta sa may Banggoy Street din siya. Pero nung tinanong ko kung magkano ang kilo is nasa 90 plus po. Ang alam ko is nasa 80 plus lang po yung almost 90 pero sayang yung mga 2 or 3 pesos na na diferensya per kilo. Okay lang kung mamili si Kuya AJ ng 1 kilo pero container po ang dala ni Kuya AJ na 20 kilos ang laman. So mas mabuti na doon talaga ako sa mas mura kasi ang 3 pesos times 18 kasi 18 ang laman nung container ko. Hindi ko siya masyadong pinupuno kasi mahirap pag mo sa isalin kasi mag-usik-usik sa Bisaya pa mag-usik-usik. So 18 lang talaga yung pinapasok ko sa 20 kilos container na laman. So yun, nag-ikot pa ako dahil marami pa akong alam doon na bilihan ng mantika. So napunta ako sa may Salis. Sa Salis kasi pinupuntahan ko din yan siya pero difference po ng mga 50 centavos or minsan piso ang per kilo doon sa usual kong pinupuntahan. Pero at least mas mura pa rin compare doon sa 90 plus. So nakabili ako doon, hindi siya nagsara. Hindi siguro nakaabot doon ng sismis sa nangyari doon sa Monteverde na nagsara. So diretso na tayo guys sa ating topic kasi hindi lang mantika ang pinuntahan ni Kuya AJ doon. Shout out Mami Mia. Mag-apil-apil sa siya. Kasi namili rin ako ng chinilas. Ayan, different colors. Colorful ang ating mga chinilas ngayon and ang size nito is nasa 10 and a half at saka 10 kasi yun yung mabinta dito sa amin. Bihira po yung namimili na maliliit na sizes. Kasi dati may maliliit na sizes kami na pangbata. Ang tagal maubos guys. Abutan siya dahil kaning puyan siya kanang abog. Puyan og abog usa siya mahurot. So ang pinaka mabenta dito sa amin is ang malalaking sizes. In fact may naghahanap pa ng 11 na size pero bihira na lang. And kung may 11 man, higanti na siguro yun. Kasi ako okay na ako sa 10 and a half. Or pinugsanay kung wala yung 10 and a half 10 pero medyo guot na siya. So ito yung mabenta. So dalawang bundle na ang binili ni Kuya AJ. And may chika din. May nangyari din doon sa nabilhan ko ng sinilas na to dahil yung usual kong pinupuntahan din is wala silang stocks. So mga next week pa ata sila magka-stock. So andoon na rin lang ako. So naghanap ako kasi may alam pa ako na nagbebenta doon ng mga sinilas. Nagpunta ako doon. And di hamak na mas mababa yung presyo niya. At maraming choices, maraming sexy masyado sa Kuya AJ. Post muna tayo kay may Okay. Nung pumasok ako doon guys, siyempre kinuha na yung order ko, pinapili ako kung anong gusto ko kasi marami silang marami silang brand ng chinelas, may mga original, may mga imitation. Siyempre pag imitation, medyo mababa yung presyo niya. Ang original, kung gusto mong sumuot ng original na chinelas, nasa 100 plus po, yung capital pa lang. So siguro nasa mga 145, 130. So ibenta ni Kuya AJ dito ng 160. So pag ganun na mga presyohan guys, bihira lang yung maka-afford na ganyan. At saka alam mo naman tayo mga Pinoy, lalo na pag less ang budget, doon talaga tayo sa mura. And pareho lang yan, sinilas, nasisira din. So kung
Kung magsuot ka ng medyo mahal, matagal lang siya masira. Pero okay lang kasi pag magbenta tayo ng mga medyo mababa yung presyo, mabilis talaga yung bintahan. So doon si Kuya AJ sa mas mababa. Nabili ako and nagtanong siya kung ilang dasin. Sabi ko dalawa. And sabi niya, "Sir, pag magdalawang dasin ka lang, mag-iba yung price, medyo mahal siya." Bakit, ma'am? Kasi limit kami or nasa kami, sir, nasa 5 dozens po yung namin minimum na order para ma-avail yung wholesale niya. Sabi ko, wag na lang kasi budget ko is para lang doon sa 2 dasin na chinelas. Nung tumalikod ako, sabi niya, "Sige lang, sir, sabihan ko na lang na matagal ka na dito namimili para ma-avail mo yung wholesale price." So naka-avail pa rin si Kuya AJ na wholesale price kahit na first time kong nagpunta doon, kasi nagpunta ako last time pa na way back ng pandemic time na ang hirap nilang kausapin kasi sarado yung nila, nakaharang, hindi ka pwedeng pumasok, doon ka lang nila kausapin sa labas. And mahirap talaga, alam nyo yan, yung mahirap yung ang mamili noon nung pandemic time. So ngayon medyo okay na. So yun, na-avail pa rin ni Kuya AJ ang ating wholesale price na chinelas. And namili din ako, guys, huwag kayong mawalan ng ganito, yung Lion King na playing cards. Sa mga nagtitinda nito, alam nyo na mabenta ito. Medyo mahal nga lang pero mabenta ito, lalo na pag maraming lamay sa inyo, ito mabenta dahil ang mga naglalaro nito is yung talagang mga mga mahilig sa playing cards. So mabenta ito. So hindi nawawalan si Kuya AJ ng ganito na brand ng playing cards. At syempre, dahil umpisa na ng pasukan, nagdagdag na si Kuya AJ ng mga kunting school supplies dahil meron pa naman tayong mga school supplies dyan na nakalagay sa ating showcase. Meron tayong biniling permanent marker na mumurahin lang, disposable siya, hindi siya refillable, pero maganda rin siya gamitin. And of course, meron tayong naka-box na whiteboard marker. Mabenta din itong whiteboard marker, guys, dahil hindi na po uso yung chalk ngayon. And meron tayong electrical tape dahil naubos yung electrical tape ko, o di ba, naubos talaga. And nagdagdag na rin tayo ng intermediate pad na 2 rim. 2 rim lang dahil may naka-imbak pa ako dyan na 1 rim din, so magiging 3 rim na siya. So hindi pwedeng wala ito dahil yung mga kapitbahay natin na nauubusan, alam natin na yung mga kapitbahay natin na namimili din sila sa mga school supplies na malalaki, pero hindi talaga magiging perfect yung ating pamimili. Kahit tayo nga na nagpupunta doon sa mga groceryhan or kahit saan man tayo mamili na weekly halos, pero hindi pa rin ma-perfect yung ating pamimili. So sila din hindi rin na-perfect kasi alam mo, kung wala mang budget, wala ding stock, so sa atin sila pumupunta, kaya meron tayong mga ganitong pangbenta. So meron pa tayong mantika pala kasi nakabili si Kuya AJ ng mantika. Ang update na ating mantika is the same pa rin. Ang coco oil natin is medyo bumaba siya ng konti, at saka yung nabili natin na mantika is nasa 80 plus pa rin, almost 90. Hindi siya mahigit 90. So yun, at least natapos din si Kuya AJ, guys, pero grabing singot ko shout out sa Sayong Tactical. Grabing singot ko kasi Tagalog si Sayong Tactical, lang siya, naningkamot siya magbisaya. So yun, ginaya ni Kuya AJ. Grabing pawis ko or grabing singot ko kasi mainit talaga kahapon. And nung umuwi si Kuya AJ, pag kinagabihan is umulan na din. And nasa kalsada si Kuya AJ nung lumanig ulit yung ating yung ating Davao City, at saka parang nasa din ata yung epicenter, nasa Governor Hiniroso po yung epicenter doon, mas malakas. And dito parang nasa 5 plus lang yung intensity kahapon. And nung mga 11 o'clock na po ng gabi, hindi pa kami nakatulog, kwentuhan pa kami ni Ma'am Iya sa table sa aming kainan, yung manig na naman ulit. So yun, ayun ang ating mga naranasan kahapon. And thank you sa pagsama ninyo ulit kay Kuya AJ, and paki-follow ang YouTube channel ni Kuya AJ Kimpo Vlogs, and huwag kalimutan ang ating Facebook page. Thank you sa ating mga bagong followers at sa mga luma nating followers, guys, sa ating mga kasari, of course, at sa ating mga ka-guys. Thank you. And huwag kalimutan i-subscribe na rin or i-follow si Kuya AJ sa ating TikTok. Kuya AJ lang po ang i-search niyo, guys. Lalabas na ang mukha ni Kuya AJ doon. And yung mga reels natin sa ating Facebook is nandoon din sa ating TikTok. Tulungan nyo si Kuya AJ, guys, na maka-reach na tayo ng 600 followers sa ating TikTok. Ayan po. And bye-bye muna for now. God bless us all, guys.